natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat! Magandang gabi! Kamusta po kayo? Okay na okay! Ako po si Romeo Porquis, retiradong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na kayo kumonserbisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating pahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga dikain para sa kabutihan ng ating bayan. Mayroong mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagbuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sa akin ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Handa ho akong makasuhan, handa ho akong makulong, handa rin akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano, alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakaraang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang PBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto ka lang po noong 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. PBM 2.0 para sa kampanya ni PBM sa 2026 at 2022. Wala pa siya katandem noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin PBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte o hindi ho, ang ginagawa natin dito, wala akong kasamang politika. Ganyan ho ang UPI. Pinatunayan po namin ito ng maraming beses. Patunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara noong kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, dito ho kami nakita. Mag-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagturos at tumatangis ang ating bayan nang hinihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantalang marami sa atin ng naglugmok sa kahirapan. Maraming walang makain na gugutom, maraming nangangamatay, nalululod sa baha, nasisira ng pananim, nawawalan ng hanap buhay. Itong mga perang itong bayan, ginagamit na sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, noong September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Kapitaldo. Ipinagpapawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis.
Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ay involved sa malaking matinding korupsyon nito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nagsubmit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget ang tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Sana inilagay nila doon sa kanilang mga pork barrel. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork barrel, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, police, na teacher, kasama doon sa programa ng budget, ang pension and gratuity fund. Yung mga mag-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, accumulation slip, doon nila kukunin ang budget na yun. Anong nangyari sa pension and gratuity fund? Nagsabit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Pinawasan ng 92 billion. Pinawasan ng 92 billion. Ano nangyayari pagka binawasan ko yung mga pension and gratuity fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap. Tayo walang pondo. Ipoprogram i-schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga insertions na natawag, ang mga insertions na yan, pork barrel po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200 from 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat, sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, President Gratuity Fund. Para lang binigyan ng candy, alam mo, nagpapasalamat ka. Mga sundalo natin tuwa-tuwa. Hindi lang galing din sa AP budget yun. Ganun nangyari. So ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung ginawa nilang mga congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa Kaibaikan, in-approve yung mga small committee, magic nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yun, hindi dapat niya in-approvehan yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga masakay dyan, nagtsatsaga sa barya-barya. Para may papakay sa mga sa kanilang mga pamilya. Pero nangyari, ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagdanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na matatapa na magagalit sa ganun nangyari sa ating bayan? Mahal ba natin talaga ang ating bayan? Ito ba yung nangyayari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kabayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi lang natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi naman ating pagkamuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating pot at galit sa mga ganitong mga mantarangkon. Mga tao, pinagkatiwalaan natin, pero ang halip na tayo tulungan, ginawa nilang pang sarili hanggang mga budget na para sa atin. Ginawa nilang palabigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Narinig niyo ba yun? Sarap magpakita.
Ano gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin ng protesta? O mag-resign muna siya para makasama siya para hindi siya presidente? Makasama sa atin kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarampihan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarampihan mo yung konstitusyon, sinasabi ng mga nauna nagsalita. Kasuhan na tayo, kasuhan. Pati yung Marcos resign eh, bawal na raw po, kasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayo maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaanyayahan namin na sumama dito para sa protesta namin ito. Alam namin, ang damdamin ng mga pulis, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung ordinary Pilipino, ang galit at buot sa nangyayaring korupsyon na ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan. Ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat naman ng taksin, ng tarambong at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katampatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang natin lahat sa inyo.